Nakakita ka na ba ng niyog na walang mata? O baon ng isang niyog na may iisang mata lamang? Alam mo ba na nagtataglay ito ng kapangyarihan at isang pangkalahatang gamit? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang bisa, gamit at galing ng bertud na makukuha sa baon ng niyog na walang mata. At kung papaano nga ba ito mas mapapalakas pa. Ang niyog, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, ay isang puno na napakahalaga. Madalas nga rin itong tawaging puno ng buhay, sapagkat bawat bahagi nito mula sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapaki-pakinabang. Ang ugat nito bilang halamang gamot. Ang katawan naman nito bilang gamit sa paggawa ng mga bahay at kagamitan ng tao. Ang dahon na maliban sa bigay nitong lilim ay maaari ring kainin at gamiting kasangkapan sa paggawa ng bubong ng bahay. At ang huli ay ang bunga nito na masarap kainin at sangkap sa mga lutuin. Subalit alam mo ba na ang bunga pala ng niyog ay isang mabisa at pangkalahatang agimat na walang sinuman ang makasusupil kung ito iyong taglay. Lalo na nga ang bunga nito na nagtataglay ng bao na walang mata. Maaari din naman ang may isang mata o dalawang mata, subalit ang tatlo ay pangkaraniwan na lamang. Ang bao rin na walang mata ay pinaniniwalaang labis na mabisa sapagkat ayon sa paniniwalang Hinduismo, ito ay labis na kinasiyan ng kanilang Panginoong si Shiva. At dahil bibihira ka lamang makatagpo o makakita ng niyog na ganito, kung sakaling magkaroon ka nito, ay ito iyong gamitin ng tama. Ano nga ba ang bisa at gamit nito? Ang bao ng niyog na may isang mata, dalawang mata o walang mata ay isang mainam na proteksyon laban sa mga masamang elemento, kulam, barang, at isa ring tagaliwas na upang hindi katabla ng bala o hindi puputok ang baril kung itutuon ito sa taong nagtatanga ng bertud. Maaari rin itong gamiting pampaswerte sa negosyo, depende sa nasa loob ng baong ito. Ang magkatakip na baon ng niyog na walang mata ay pinapalakas rin sa pamamagitan ng paglalaman dito ng apat na makapangyarihang elemento, ang lupa, tubig, hangin at ang apoy. Ang mutya ng tubig na kadalasang ginagamit na proteksyon, ito ay makukuha sa mga anyong tubig na sadyang nagkukulay berde kung masisilayan ng sinag ng araw. Maaari rin naman ang mutya ng suso, palos at pulang korales bilang alternatibo. Pangalawa ay ang mutya ng lupa na umaahon lamang tuwing ika-10 siglo at muling umiilalim sa lupa kapag nasinaga na ng liwanag ng buwan. Pangatlo ay ang mutya ng hangin o ipo-ipo na makukuha naman sa buwawi o sa ipo-ipo. Subalit nararapat na alam ninyo ang ngalan nito sa Latin at Hebreo bago ito mapagana. Pang-apat ay ang mutya ng apoy o pangil ng kidlat. Ang mutya ng apoy naman na karaniwang kasama ng mutya ng tubig upang bumalanse sa kalikasan, o ang pangil ng kidlat na makukuha sa tinamaan nito gamit ang bagong hasang itak na pinahiran ng suka. At ang panghuli ay ang mga orasyon na maaaring ilaman kasama dito, o hindi kaya naman ay ang nakalimbag na ngalan ng Infinito Diyos na tanging siya lamang ang nagbigay. Minsan naman ay naglalaman din ito ng mga pampaswerteng bagay at mutya upang mainam na magamit sa negosyo at kabuhayan. Labis na mabisa ang baong ito na kahit nga ang laman ng bunga nito ng bao na walang mata ay maaring gawin lana o langis na mainam din sa kagamutan. Madalas na ginagamit ang bertud na ito ng mga kapatid nating antingero at marami na rin ang nagkaka-interes dito at minsan pa nga ay ginagawa na nga itong negosyo.
Subalit laging tatandaan na ang bisa at galing nito ay laging nakadepende pa rin sa paniniwala at pananampalataya ng taong nagtatanga nito. Ang mga may hawak nito ay nararapat na may matibay at buong tiwala sa proteksyong hatid nito. At higit sa lahat ay nagtataglay ng malinis na hangarin at kalooban. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng butiki na mayroong dalawa o nagsasangang buntot? Ang butiking kumikislap o may kakayahang pakislapin ang kanilang buntot na parang electric charge. Dahil kung hindi pa nga, ay halika sapagkat iyan ang tampok sa video natin ngayon. Ang butiking mayroong electric na buntot. Makabago na ang ating panahon, subalit hindi maikakailang isipin na marami pa rin ang naniniwala sa mga sinaunang pamamaraan at kinagis ng paniniwala, katulad ng mga pampaswerte. Ito marahil ay bunga ng kanilang personal na karanasan na talaga namang sinwerte sila, nakita sa kakilala o dala ng maigting na paniniwala. Isa na nga dito ang paniniwala na labis na maswerte kung makakita ka ng butike na mayroong buntot na sumasanga. Kunin mo raw ito at muling pakawalan ang butike at pinaniniwalaan ngang labis na maswerteng bagay, bertudo mutiya, buhat sa mga butike. Ito nga ay mainam na gamiting pampaswerte sa mga negosyo o usaping kaperahan. Ngunit narinig mo na rin ba ang tungkol sa butike na kumikislap ang buntot o mayroong electric tail? Dahil ito ay napaka-rare o bibihira nga lamang. Maaring iisipin mo na ito ay sa cartoons lamang posible, kagaya nga ng mga kilala nating mga Pokemon characters. Subalit dahil sa pabago-bagong panahon at evolusyon, ay posible at meron naman talaga ng mga ganitong insekto at hayop. Kagaya na lamang ng electric eel, electric rays o mga pagi, electric oriental hornets, echidnas, at stargazers na mga isda. At kabilang na nga ang ilang species ng mga butiki o lizard. Maaring nagtataka ka pa rin at nagtatanong kung papaano nga bang mag-i-ignite o kikislap na parang may kuryente ang mga buntot ng butiking ito, na kadalasan naman ay hindi natin nakikita. Ayon nga sa pag-aaral, ang kakayahan ng mga butiki o gecko na dumikit sa mga pader, kisame at mga makikinis na mga surface ay bunga ng electrostatic force na mayroon sa kanilang mga paa. Kaya hindi rin imposible na bunga ng malakas na electric force at atmosphere o paligid, temperatura ng hangin at electrostatic na meron na nga sa mga butike ay makakabuo sila ng kislap, spark o electric discharge sa pagkaway-kaway ng kanilang mga buntot. Ito nga ay napaka-rare o napakabibihira lamang at sa oras na makasaksi o makakita ka nga nito at naniniwala ka sa mga pampaswerte, ay marapat na kunin mo ito sapagkat gaya ng nagsangang buntot ng mga butike ay maswerte din ito sa usaping kaperahan. Ikaw, nakakita ka na ba ng butike na may kumikislap na buntot? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay pawang gabay lamang. Kailangan pa rin nating kumilos at magsipag at huwag nating iasa na lamang sa swerte ang ikakaasenso ng ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
pusa? Nagtataglay raw ng isang makapangyarihang bertud o agimat? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang bukod tanging bertud na maaari raw makuha sa inyong alagang pusa. Ang pusa ay kilala dito sa atin sa Pilipinas bilang alagang hayop, gaya ng aso. Makikilala rin ang pusa sa kakaiba nitong lambing, lalo na sa mga nagmamay-ari dito. Bago ang lahat ay kilalanin muna natin ang hayop na ito at kung saan nga ba ito nagmula. Ang pusa na bahagi ng Felidae family ay pinaniniwalaang namumuhay na sa mundo mga 10 hanggang 15 milyong taon na ang nakalilipas. Ang hayop na ito na isang carnivorous o kumakain ng karne ng ibang hayop, nakauri ng tigre, lynx, serval at cougar ay sinasabing kayang mamuhay ng hanggang 30 o hanggang 38 taong gulang. Ang pusa ay isang uri ng hayop na may maliksing pangangatawan, matalas na ngipin at kuko na kadalasang nanguhuli ng mga maliliit pang hayop tulad ng daga. Mayroon silang matatalas na pangamoy at malinaw na mata kahit pa nga sa dilim, at kilalang kilala rin dahil sa tunog nitong meow. Sila ay kadalasang nagpaparami ng lahi o nanganganak sa mga panahon ng tagsibol o taglagas. Alam nyo ba na noong unang panahon sa Ehipto, ang mga pusa pala ay sinasamba? Pinaniniwalaang ang kanilang diyosa na si Bastet ay maaaring nagaanyong pusa, nakahalintulad din ng paniniwala ng mga Griego sa kanilang diyosang si Artemis. Ang pagpatay ng pusa noon ay isang malaking kasalanan. Kung minsan nga at may isang alagang pusa ng pamilya ang pumanaw, ay kinakailangang maglamay ng lahat ng miyembro ng pamilya. At kapag kaminsan din, ay inaahit pa nila ang kanilang kilay bilang tanda ng pagdadalamhati. Sa mga paniniwalang Italyano naman, ang pusa raw ay natatangi, sapagkat mayroong isang pusa ang nagsilang ng kanyang kuting kasabay ng pagsilang ni Maria kay Hesukristo. Kaya noon pa man, ang pusa ay may ginagampanan ng parte sa buhay ng nakararami. Ayon naman sa mga matatandang paniniwala ng mga antingero dito sa Pilipinas, ang hayop daw na ito na pusa ay nagtataglay ng isang mabisang bertud o agimat, na kapag napasa kamay mo ay magkakaroon ka ng kapangyarihan ng sa tagabulag, o hindi ka makikita ng mga tao na may masamang balak sa iyo. Sa ibang banda naman ay magandang pangontra din daw ito sa mga negosyo. Papaano nga ba ito makukuha? Sadyang hindi makatao o makahayop ang sinasabing pamamaraan ng pagkuha ng bertud na ito. Una ay mag-aalaga ka raw ng itim na pusa. Hindi basta itim. Kinakailangang ito ay purong itim at walang bahid ng kahit anong batik. Kapag ka malaki na daw ito, ay antayin ang mahal na araw. Sa Biyernes Santo ng hating gabi, ay ilagay ang inyong alagang itim na pusa sa isang palayok, takpan ng itim na tela, at ibaon sa krus na daan, sa isang hukay na may lalim na halos isang braso. At hukayin daw itong muli pakalipas ng 1 taon sa parehong panahon ng Biyernes Santo ng madaling araw. Subukan din daw magsama ng isang bata, at kapag nahukay na ang palayok, ay isa-isahing ipakita sa bata ang mga buto nito. Kapag meron daw isang buto na hindi makita ng bata, ito raw ang natatanging bertud. Ang bertud ng tagabulag na mula sa pusa. Itabi raw ito at huwag ipagyayabang. Sadyang nakakalungkot ang pamamaraang ito. Kailangan ba talagang isakripisyo ang inyong alagang pusa para lamang sa bertud na ito? Minsan ay hindi makatarungan ang mga paniniwala gaya ng isang ito. Ikaw, nais mo pa ba ng bertud na ito? Ano ang iyong opinyon? Dahil para sa akin,
ay mayroon pa namang ibang agimat na maari ding magbigay ng kapangyarihang gaya nito. At hindi na kinakailangan pang pati ang buhay ng minamahal mong pusa ay humantong sa ganito. Malapit na ang Semana Santa, panahon kung saan ginugunita natin bilang isang Kristiyano ang pag-aalay ng buhay ni Kristo para sa atin. Sa kabilang banda, ito rin ang nag-iisang panahon sa isang taon na pinakahihintay ng ilan upang masubukan ang bisa ng kanilang hawak at taglay na anting-anting. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito, ay alamin natin ang kapangyarihang taglay ng agimat na Tres Pico o The Eye. Ang pinagmula nito at ang malalim na ugat ng sinaunang paniniwala ng mga Pilipino sa agimat at anting-anting. Nasa dugo na nga yata ng mga Pilipino ang malalim na paniniwala sa sinaunang mga pamamaraan gaya ng agimat o anting-anting. Paniniwala na ito ay nagbibigay ng kakaibang lakas o proteksyon sa sinumang nagmamay-ari nito. Madalas itong ipinamamana sa panganay na anak na lalaki o isa sa mga miyembro ng pamilya. At isa na nga dito ang agimat na Tres Pico o Roma Tres Pico o maari ding tawagin na The Eye. May hugis itong tatsulok na kadalasang gawa sa tanso o kahoy. Mayroon itong 3 letrang A sa bawat sulok at salitang Roma naman sa gawing ibaba. At ang isang nakabukas na mata naman sa gitna. Pinaniniwalaan na ito ay kumakatawan sa 3 persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo na kilala din sa katawagang Aram, Akdam, Aksadam o kaya namay Adra, Madra o Adradam. At sa ilang sekta nga rin o grupo na sumisimbolo sa salitang Hallelujah na Al para sa Ama, El para sa Anak at Uya naman para sa Espiritu Santo. Mabisa daw ang agimat na ito bilang kontra sa kulam, maligno, masamang engkanto at sa mga kakaibang karamdaman na lalang. Marapat na buhayin ng agimat na ito at bigyan ng alay ng dasal o orasyon, lalo na kapag mahal na araw. At maaring ang subukan ang bisa kapag patay si Kristo o yung tuwing Biyernes Santo. Narinig mo na ba ang kwento ng pinagmulan ng agimat na ito? Noong unang panahon daw, halos ang lahat ng mga tao ay naniniwala sa bisa ng kapangyarihan ng anting-anting. Kabilang na nga ang lalaking ito na nagpapanggap bilang isang manggagamot. Sa kanyang paglalakbay ay nakapulot siya ng medalyong ito na hugis tatsulok. At dahil nagpapanggap lamang siya, naisip niya na gamitin ang piraso ng tatsulok na bagay na ito na makapagpagaling siya at makatulong. Ngunit sa huli ay wala ring naniwala sa kanya. Hanggang sa isang araw ay may lumapit sa kanyang isang matandang pulubi at nangakong bibigyan at kakargahan niya ng bisa ang agimat ng medalyon, kapalit ng di pagsuko at patuloy na pagtulong at pagpapagaling sa mga nangangailangan na walang hinihinging kapalit. At sa oras na gamitin ito sa masama, ay maglalaho ito at mapupunta sa tao na mas karapat-dapat. At nang maglaon nga ay ginawa na ito ng replika ng mga tao, gamit ang tanso at maging kahoy, at pagkaminsan ay gawa naman sa baon ng niyog na walang mata. Mabisa ang agimat na ito at makapangyarihan kung mapapasakamay ng may mabuting intensyon. Maaari itong gawing kwintas o itali sa bewang, subalit huwag hayaang lumapat ito sa lupa o mahakbangan habang suot-suot ito, dahil sinasabing mababawasan ang angkin nitong bisa. Medalyon ng San Benito o Saint Benedict, isang mabisang anting-anting at pangkalahatang gamit. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin
ang bisa at gamit ng medalyon ng San Benito. Papaano nga ba ito paganahin at ang mas malalim pa na pag-unawa sa gamit na ito? Ang medalyon ni San Benito ay pinaniniwala ang isa sa pinakamabisang medalyon. Proteksyon ito sa mga masamang tao, espiritu at elemento. Madali lamang itong paganahin at makuha ang bertud sa umagitan lamang ng pagdidebosyon sa loob ng 49 na araw na walang patlang. At pagkatapos nito ay maaari lamang itong alagaan ng dasal na basag sa harap at likod na bahagi nito. Ang medalyon mismo ay dasal laban kay Satanas, panalangin sa tibay sa oras ng tukso, panalangin para sa kapayapaan sa ating sarili at sa buong mundo. Ang panalangin na ang krus ni Jesus ang ating maging ilaw at gabay sa tuwi-tuwi na. Ito ay orihinal na nag-ugat at nagmula sa isang krus sa karangalan ni San Benito. Ang medalyong ito ay may imahe ni San Benito na may hawak na holy roll sa kaliwa at krus naman sa kanang kamay niya. Sa harapang bahagi ng medalyon ay makikita ang mga salitang Eos en obito nostro praesentia muniamor, na ang ibig sabihin ay kami sa aming kamatayan ay pagtibayin sa magitan ng kanyang presensya. Sa likod na bahagi naman ng medalyon ay may isang krus na may patayong initials na CSSML, na ang salin ay ganito: Cruz Sacra Sit Mihi Lux, na sa Tagalog ay mahal na krus ang siya kong maging ilaw. At sa pahalang naman ay ganito: NDSMD, na tumatayo bilang Non Draco Sit Mihi Dux, na ang ibig sabihin ay kailan may huwag kong maging patnugot ang demonyo. Ang initials naman na CSPB ay Cruz Sancti Patris Benedicti, o ang krus na banal ng Amang San Benito. Makikita din ang katagang Pax, o ang ibig sabihin ay peace, sa taas na bahagi ng krus. Sa paikot namang bahagi ay makikita ang mga letrang VRSN SMV, na tumatayo para sa Vade Retro Satana no Quam Suade Mihivana, na ang ibig sabihin ay lumayo ka sa akin, Satanas, huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. At ang sumunod naman ay ang initials na ito, SMQLIVB, na ang basag ay Sunt Malaquae Libas Ipse Venina Bibas. Ibig sabihin ay inihahandog mo sa akin ay masama, ikaw rin ang uminom ng lason. Kung ating pagdudugtong-dugtungin ang mga initials na makikita sa medalyon, ay ito ang mababasa: Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux, Vade Retro Satana, Non Quam Suadi Mihivana, Sunt Malaquae Libas Ipse Venina Bibas, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ang krus na banal ng Amang San Benito, ang mahal na krus ang siya kong maging ilaw, kailan may huwag kong maging patnugot ang demonyo. Lumayo ka sa akin, Satanas, huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. Ang inihahandog mo sa akin na masama, ikaw rin ang uminom ng lason. Ito rin ang dadasalin tuwing Martes at Biyernes kapag natapos nyo na itong debosyonan. Gawin ninyo ito bilang pagkain sa medalyon. Ang San Benito ay isang pangkalahatang gamit laban sa mga kapangyarihan sa kaliwa o mga masamang elemento. Laban din ito sa mga barang o lalang. Ang medalyon ding ito ay gamit pangkaligtasan o iwas sa mga away o gulo. Kapag ka minsan ay mayroon ding dasal dito upang hindi katablan ng bala. Ang medalyon ding ito ay nagbibigay ng babala sa iyo. Kadalasan itong umiinit kapag suot-suot mo ito, o kaya naman ay mayroong papasok sa iyong isipan na dapat mong gawin. Halimbawa, ikaw ay nasa isang paglalakbay. Mayroong panganib na nakaabang sa iyong daraanan. Ay bigla mong maiisip
na mag-iba ng landas na tinatahak upang makaiwas sa paparating na panganib. Papaano nga ba ito dedebosyonan? Kumuha ng 2 kandila at sindihan sa isang tahimik na lugar sa inyong tahanan. Ang pagdarasal ay dapat nasa puso, taimtim at may mapagkumbabang hangarin, sapagkat sa oras na ito ay hihingi tayo ng gabay sa Ama. Maaring isagawa ang pagdarasal at pagdidebosyon sa medalyon ng San Benito sa mga oras na alas 3, alas 6, alas 9 at alas 12 ng umaga o kaya naman ay gabi, sapagkat ito ang mga malakas at mabisang oras o tinatawag ding dibinong oras. Hawakan ng medalyon ng kanang kamay at ibulong sa medalyon ang mga panalangin ito. At iyan ang mga debosyon, dasal, puder at pakain para sa medalyon ng San Benito. Dignum, isang anyo ng agimat na kilala sa atin dito sa Pilipinas. Ito na nga yata ang isa sa pinakamakapangyarihang anting-anting na natuklasan sa kasaysayan, na nababalot ng malaking misteryo. Ang dignum ay isang agimat na gawa sa tanso. Ito ay isang malambot o luno na uri ng tanso na maaring magpabago-bago ng hugis, subalit mananatili pa rin sa orihinal nitong anyo. Tinatawag din itong agimat ng pag-aaway, pinagtagpo at pinagkasundo. Ayon sa pinakamatandang kwento ng agimat na ito, mayroong 3 hari na labis na naiinggit sa isa pang makapangyarihang pinuno, sapagkat ang pinunong ito ay nagtataglay daw ng agimat na dignum. Ang sinuman daw na lumapit upang humingi ng tulong ay napapagaling ng pinunong ito. Kaya naman, nagplano ang 3 hari na tangkaing kunin ang agimat sa kanya. Pinalak nilang gawin iyon sa itinakdang araw. Subalit dahil isa sa 3 hari na ito ay mas tuso
At sa Kim, nais niya na siya ang maging may-ari at mag-angkin ng dignum. Kaya hindi siya sumunod sa napag-usapang araw. Bagkos ay nauna siya at nagtagumpay nga na mapasakamay ang agimat. Subalit hindi naman iyon lingid sa kaalaman ng pinuno. Kaya ipinatawag niya ang tatlo. At ipinagkasundo na ibibigay na lamang ito sa kanila sa isa sa kanila na may mas mabuting puso. Sa isang kondisyon, na ito ay gagamitin lamang sa kabutihan at pagtulong upang hindi mawala ang taglay nitong kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon ay nakatagpo ang mga tao ng kaimahe at kahalintulad ng dignum na ito. Nagawa din sa tanso at inukitan din ng mga imahe. Sa tulong ng orasyon ay ginawa nila itong mabisa. Nakakatulong ito na makapagpagaling ng mga sinasaniban ng masamang elemento. Nakakatulong din ang agimat na ito upang maipanalo ang mga laban sa korte at nakakapagpapagaling din daw ng mga ibang karamdaman. Subalit sa isang maling paggamit ng agimat na ito ay masamang kapangyarihan ang maaari nitong ihatid. Mayroon din namang dignum na gawa sa kahoy. Nasa anyo ito ng krus at isang kahoy na matatagpuan lamang sa bundok ng Nazaret. Subalit paglipas ng panahon ay may isang kahoy na kung tawagin ay kamagong sa Katagalugan ang siyang naging alternatibo ng kahawig daw ng original na bersyon nito. Gamit ang agimat na ito ay maaari mong itapat sa baso ng ipapainom na tubig upang magkaroon ng bisa at makagaling. Gayon din sa sapi at lalang ng mga masamang elemento. Maaari din daw itong gamiting kwintas at ipasuot sa mga sinasaniban. Mayroong mga mabibili sa Quiapo sa Maynila na kagaya ng dignum. Subalit hindi iyon ang orihinal na versyon nito, sapagkat ang totoong dignum ay nag-iisa lamang at nasa pangangalaga ng mga engkantado. Kapag ito ay iyo raw ginamit sa kasamaan, ay gaganti ito sa iyo na maaring ikaw ay magkasakit at maghirap ang inyong pamilya. Kinukonsagra din ang agimat na ito ng 5 beses sa isang araw upang mapanatili ang bisa at kapangyarihan. Sa makatuwid, ang totoong agimat ay ang kapangyarihang nagmumula sa busilak na puso at kalooban. Kaya naman, sana ay gamitin ng ilang mayroon nito ang bisa ng dignum para sa ikabubuti ng nakararami. Ngayon mo lang ba narinig ang kwentong ito? Iyan ay sapagkat ito ang orihinal na kwento ng agimat na dignum. Ang mga pangalan at pagkakalinlan ng mga karakter ay hindi na nabanggit upang manatiling lihim para sa may mga masasamang nais. Maraming misteryo at hiwaga ang bumabalot sa mga liblib na kabundukan ng Pilipinas. At isa na nga rito ang tungkol sa puno ng sinukuan. Walang tiyak na tawag sa kung anong uri ng kahoy ang punong ito ng sinukuan. Ang tanging palatandaan ng punong ito ay mapupuna di umano na nakayuko ang lahat ng mga halaman at mga ibang punong kahoy sa kanyang kinaroroonan. Pawang mga patay na dahon at mga buto ng hayop ang makikita di umano sa ilalim ng punong ito. Bakit nga ba mga patay? Ito ay sapagkat sinasabing ang sinuman o anuman na may buhay ang masinagan ng lilim ng punong ito mula sa sikat ng araw o buwan ay maaaring maparalisa o mamatay. Mayroon daw kakaibang enerhiya at kapangyarihan ang lilim ng punong kahoy na ito. Ang ilan naman ay nagsasabi na yumuko ang punong ito nang dumaan si Hesukristo kahit pa isa itong napakayabong na punong kahoy. Kaya tuloy marami ang nagkakainteres at nagnanais na makakuha kahit na ng isang sanga o bahagi lamang ng punong ito, sapagkat pinaniniwalaan na may taglay itong bisa at kapangyarihang magpagaling ng hindi mga pangkaraniwang karamdaman o gawa ng mga hindi nakikita.
May mga nagsasabi na ang puno ng sinukuan ay masusumpungan sa liblib na bundok itim ng Bicol at sa ilang bahagi ng kabundukan sa Mindanao. Ayon naman sa ilang mga naniniwala sa bisa ng piraso ng kahoy na ito, nakapagpapagaling daw di umano ito ng sakit sa tiyan at may ilan namang nagsasabi na sa tulong ng punong ito ay mapapaamo mo ang sinumang naisin mo sa tulong ng mga orasyon o dasal. Meron ding kaso na ginamit daw ito upang maging invisible o hindi makikita ng mga tao sa iyong paligid. Ikaw, ano sa iyong palagay? Nanaisin mo bang ibuwis ang iyong buhay para lamang makamit ang isang dahon o sanga ng puno ng sinukuan? Marami pa rin sa atin ngayon ang naniniwala sa mga agimat at anting-anting. Isang gamit o proteksyon o isang bagay na pinaniniwalaan nating maglalayo sa atin sa oras ng kapahamakan, kapangyarihan na maaaring nagmumula sa mabuti o maaaring sa masama. Subalit gaano man kalakas ang bisa ng inyong gamit o agimat, kung ito naman ay ginagamit mo sa masama, ang kapangyarihan nito ay tiyak ding mawawala. Kaya sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng mga hakbang o pamamaraan kung papaano nga ba pumili ng tamang agimat para sa iyo. Una, pampaswerte. Ito ay karaniwang hanap ng ilang mga negosyante at ng mga namumuhunan upang mas maging malakas ang pasok ng swerte sa kanila. Kaya kung nais mo ng dagdag na panghalina o pampabuena sa iyong negosyo, ang mga gamit gaya ng mga mutya ng langka, mutya ng kalamansi o bulaklak ng tanglad ang mga ilan sa mabisang mutya na para sa iyo. Ang peso sagrado rin ay isang gamit o agimat na mainam din sa pagninegosyo. Subalit upang ang swerteng daladala nito ay gumana ng husto, siguraduhin lamang na wala kayong hawak ng mga agimat o gamit na kumukontra sa bisa nito, gaya ng mga agimat na mayroong kapangyarihan ng kabal o tagaliwas. Pangalawa, protection. Isa ka bang politiko, pulis o sundalo? Malamang ang nais mo ay mga anting-anting at gamit para dito. Proteksyon para sa iyong sarili at kaligtasan sa mga masamang tao sa iyong paligid. Kaya kung nagnanais ka ng mga agimat para sa proteksyon mo, ang mga agimat na may kapangyarihan ng kabal, tagaliwas o tagalihis ang para sa iyo. Pangatlo, pangontra. Ito ay isa ring aspeto na dapat ikinukonsidera sa pagpili ng gamit. Ang mga agimat o anting-anting na maaaring nagtataglay ng pangontra o pang-iwas hindi lamang sa mga masamang elemento o espiritu, kundi maging sa mga balis, bati at lalang ng kapwa-tao. Pang-apat, panggagamot. Ang panggagamot na tinutukoy natin dito ay gaya ng faith healer o mga albularyo. Maging sila man ay maaaring magtangan ng mga gamit o agimat na magagamit nila upang hindi sila mabalikan ng mga masamang elemento ng kanilang mga ginagamot. Ang mga agimat na mayroong malakas na poder ang mainam sa kanila. Panglima, pamana. Ang agimat ay sadyang mabisa, lalo na nga kung ito ay nagpasalin-salin sa ilang henerasyon. Subalit kung ito naman ay pamana ay wala ka namang choice. Hindi mo maaaring piliin ang bisa o gamit ng anting-anting na maaaring ipasa sa iyo. Subalit mapipili mo naman kung papaano mo ito gagamitin, kung para ba sa mabuti o para sa masama. Tandaan na ang mga gamit o anting-anting ay pawang gabay at tulong lamang para sa ating mga tao o sa mga may tangan nito. Subalit huwag kalimutan na ang pananalig pa rin sa poong lumikha ang pinakamabisa at malakas na proteksyon, agimat at pangontra. Ikaw, ano ang nais mong agimat? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.